Dalaga, nilait at kinutya ng matapobreng pamilya ng kanyang nobyo dahil sa mahirap lamang ito. Pero laking gulat ng mga ito na muli silang magtagpo. Ano kayang matutuklasan ng mga ito sa dalaga? Maibabalik pa kaya ang nasirang pagkatao ng dalaga? May ibabalik pa kayang pag-ibig sa dalawa? Kaz, paano kung malaman niya? Tanong ng kaibigan ni Kaz. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Bulta na sagot ni Kaz. Maliit ang mundo, Kaz. Lalo na at meron na kayong koneksyon sa isa't isa. Kahit hindi mo gustuhin, dadating ang panahon na malalaman at makikita niya ang mga sekreto mo. Paliwanag ng babae. Huminto sa ginagawa si Kaz na mapagtanto niya na tama ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Tumingin siya sa kanyang kaibigan na ngayon naghihintay sa kanyang sasabihin. Bahala na, bili na sagot ni Kaz. Kahit saan talaga, lagi na lang mali ang nagiging desisyon ni Kaz sa buhay. Kaakibat ata ng kanyang pagkatao ang kamalasan. Siguro, nung umuulan ng kamalasan, siguro andun siya, palutang-lutang. Si Cassandra Valencia, wala na mga magulang dahil namatay ang mga ito nung siya ay 11. Ang kanyang ama, nahulog sa tinatrabahuan nitong construction, ngunit pasalamat na lamang sila at sinagip sila ng kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang ama. Ngunit sa hindi inaasahan at dahil sa lungkot at pangulila, sumunod ang kanyang ina na inatake rin sa puso dahil sa sobrang iyak. Ngayon, kasama na lamang niya ang kanyang lola. Isang mananahi ang kanyang lola na may maliit na negosyo sa kanilang barangay na siya namang pinapatakbo ni Kaz. Marunong itong manahi, ngunit hindi ito kasing galing ng kanyang lola. La, gusto kong magtayo ng clothing business. Saad ni Kaz na ngayon nakaupo sa sahig habang ginugupit ang mga hibla ng tela na gagamitin nila sa pagtatahi. Oo naman, saan mo ba gusto magpatayo? Birong saad ng kanyang lola. Nakaupo sa harap ng makinang pantahi ang kanyang lola. Naghahanda para simulan ang mga orders ng mga uniforme. Huwag mo nga akong tawanan, lola. Seryoso ako. Gusto ko palakihin itong negosyo mo. Tapos ikaw ang magiging head ng lahat. Masayang saad ni Kaz. Hindi mapigilan ni Kaz na mangarap na magandang buhay. Gusto niya ipakita sa kanya mga magulang na kaya niya ang lahat. Na kaya niya kahit wala na sila at kakayanin pa. Apo, kahit ano pa man ang gusto mo, susuportahan kita. Pangako ko sa'yo na papaaralin kita kahit ano man ang mangyari. Pangako yan ni Lola yan. Mahina at masayang saad ng kanyang lola. Talaga? Promise? Tinaas ni Kaz ang kanyang maliit na daliri. Hudyat na gusto niyang mag-pinky swear ang kanyang lola sa kanya. Promise! Saad ng kanyang lola at hinawak ang kamay ng dalaga. Tao po! Natigilan silang dalawa na may sumigaw sa labas. Oo, papunta na. Tumayo si Kaz para puntahan ang kung sino man ang nasa labas. Binuksan ni Kaz ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaki na may maayos na pananamit at mukhang mayaman. Para siyang ibon na nakikisaman lamang sa mga manok. Nagtaka si Kaz kung paano napadpad ang ganitong klaseng tao sa kanilang lugar. Tsak namang siyang hindi lamang ito isang ordinaryong lalaki. Bakit po? Tanong ni Kaz sa lalaki. Kayo po ba si Cassandra Valencia? Paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan? Oo. Bakit po? Sino yan, apo? Tawag ng kanyang lola na nagsisimula na ring manahi. Sandali lang po, la. Sigaw ni Kaz. Dito po ba kayo gumagawa ng mga damit? Tanong ng lalaki. Opo. Bakit po ba? Ulit na tanong ni Kaz. Ako nga pala si Jimmy. May inilahad ang lalaki na isang maliit na card. Kinuha ito ng dalaga at tinignan kung sino talaga ito. Jimmy Helesta?
Basa ni Cass sa maliit na card. Yes, ako yan. Jimmy from DF Company. Formal na pakilala ng lalaki. DF? DF? Inulit-ulit ni Cass, banggitin ang kumpanya kasi mukha itong pamilyar sa kanya. Nag-iisip siya ng mabuti kung saan niya nakita o narinig ang kumpanyang ito. Bakit po ba kayo nandito? Kahit anong isip niya, hindi niya matandaan kung saan niya narinig ang pangalan na ito. Deneza Fashion Company. Saad ng lalaki, nandito ako kasi naghahanap kami ng mga mananahi na may kakaibang galing sa field na to. Nakita namin ang kakaiba mong teknik sa pagtatahi at gusto naming maging parte ka ng kumpanya namin. Malaking oportunidad ito para sa iyo. Nahigop ata lahat ng hininga ni Cass nang marinig ang mga ito. Para ba siyang nanaginip at lumulutang sa ulap sa sobrang saya sa narinig. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya akalain na kusang kakatok sa kanilang pinto ang oportunidad. Hello? Miss Valencia? Putol ng lalaki sa iniisip ng dalaga. Ay, opo, pasok po kayo. Pasensya na po at maliit lamang ang bahay namin. Binuksan ng malaki ni Cass ang kanilang pinto at tinayaan na umupo ang lalaki sa kanilang maliit na sopa. Lola! Lola! La! Masayang sigaw ni Cass sa kanyang lola. Bakit? Bakit? Natarantang sagot ng kanyang lola. Anong nangyari? Lola, eto na yun. Napahinto ang kanyang lola na hindi mapagtanto kung anong sinabi ng dalaga. Ang alin? Tanong ng kanyang lola. Ang pangarap ko, ang pangarap natin. Naguguluhan man ang kanyang lola, ngunit hindi niya ito nagsalita pa. Hinayaan lamang apo na magsaya. Pumunta sila sa sala kung saan nakaupo ang lalaki. Lola, siya po pala si Jimmy Halesta, taga Deneza Fashion Company. Andito po siya para kunin ako maging parte ng kanilang department. Pagpapaliwanag ng dalaga, tumayo ang lalaki at naglahad ng kamay sa matanda. Jimmy from DF Company. Nice meeting you po, Lola. Inilahad din ng lola ni Cass ang kanyang kamay, hudyat ng pagbate. Kung ganon, meron pala tayong dapat i-celebrate. Saad ng kanyang lola, ngumiti ang lalaki sa kanila. Bago po yan, maaari ko ba kayong makausap para sa mga detalye? Opo naman po. Halika rito, upo tayo. Umupo sila sa sopa at sinimula na nilang mag-usap para sa gagawing trabaho. Paano niyo po pala ako nalaman? Panimula ni Cass. May isa kaming kakilala na naging customer niyo dito at kinilatis namin na mabuti kung gaano kalinis ang inyong pagtatahi. Ang aming boss mismo ang nag-aproba sa mga magiging kasali sa training program namin at tuluyang makapasok sa kumpanya at isa ka sa mga napili. Masayang binalita ng lalaki sa kanila. Kung ganon, sasali ako? Okay, just fill out this form. Tapos tatawagan ka na lang namin if ready na ang lahat. Sige po. Okay, lalabas muna ako to have a call. Excuse me. Tumayo ang lalaki at tuluyang lumabas sa bahay. Sinuri ng mabuti ni Cass ang papel na pipirmahan niya. Lola, alam ko na kung saan ko nakita at narinig ang DF Company. Biglang saad ni Cass habang nakatitig sa papel. Saan? Noong pumunta kami ni Ersie sa park, may nakita kami mga nakasabit na papel doon. Naghanap sila ng maraming aplikant para sa kanang lunch na bagong klase ng damit. Hindi ko akalain na sign na pala yun. Pagkukwento ni Cass. Apo, basta lagi mong tatandaan na huwag padalos-dalos sa lahat ng desisyon kasi lahat ng desisyon na gagawin natin may kapalit. Laging gagamitin ang utak, lalo na ngayon na magulo ang mundo.
Ngumiti si Kaz sa sinabi ng kanyang lola. Oo naman po, matalino kaya to. Basta lola, magtiwala kayo sa akin. Ako na bahala sa iyo. Sinimula ng sagutan ni Kaz ang mga tanong sa papel at siya namang pagbalik ng lalaki galing sa tawag. All done? Tanong ng lalaki. Tapos na po. Okay. Congratulations and good luck. See you. Nilisan ng lalaki ang kanilang bahay. Dala nito ang kanyang papel. Hindi pa rin makapaniwala si Kaz sa mga nangyari. Para bang naka-timelapse lahat at para rin siyang nakalutang sa mga ulap. Malambot at puno lamang ng kasiyahan. Lumipas ang ilang araw at ngayon ang unang araw ni Kaz na papasok sa training program ng DF Company. Tumingin siya sa salamin at nakita niya ang kanyang replika na puno ng saya. Ang kanyang mga mata na kumikislap sa tuwa at ang mga labi ng mukhang mapupunit na sa ngiti nito. Heto na yun, saad niya sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa salamin. Kaya mo to. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang kanyang lola na may bitbit na isang plastik na ang laman lalagyan ng ulam. Oh, eto. Inilahad ng kanyang lola ang plastik na dala. Baunin mo ito at para hindi ka magutom, mag-enjoy ka ron at dalhin mo kung ano ang natutunan mo rito. Siyempre naman po, ikaw kaya ang unang trainer ko. Niyakap ni Kaz ang kanyang lola. Alis na po ako. Ilang oras din ang lumipas bago siya nakarating sa isang malaking kumpanya. Nasa labas siya habang nakatingin sa isang malaki at mataas na gusali. Pumasok siya sa loob na puno ng kaba. Ang pitik ng kanyang puso para bang isang sasakyan nagpapaunahan para itong nasa karera na hindi niya alam kung paano papahintuin. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa elevator. Papunta siya sa 5th floor para kitain ng kanyang makakasama. May narinig siyang mga bulong at sabi-sabi sa mga nakasakayan niya sa elevator. Naghahanap na naman ng mga bagong mananahi si boss. Saad ng isang babae na may dalang maraming papeles. Nabalitaan ko nga. Pasigunda naman ang kasama nila. Hindi pa ba sapat ang mga nasa sewing department? Tanong noong isang babae na may hawak ring kape. Sabi nila, kailangan daw ng bagong design ang kumpanya. Hindi na satisfied ang mga nasa taas sa ginagawa ng nasa sewing department. Paano yan? Kailangan ba magbawas ng tao sa department na yun? Ang alam ko, hayaan lamang sila. Ngunit babalik ang iba sa stage 2 or malala sa stage 1. Grabe, kailangan talaga nilang galingan ang paggawa. Nakakapagod bumalik sa stage 1, no? Nakita ko kung paano sila utos-utusan ng mga natataas sa kanila. Narinig ko na pag may nakita raw na bagong design si boss, is kukunin niya agad at ilalagay sa stage 5. Kung ganon, magkakaroon pala ng kakompetensya si Ma'am Tiffany. Di ba siya lang ang tanging empleyado na mabilis nakaangat ng posisyon? Hindi naman raw magaling yun. May kapit lang talaga sa taas, kaya ganun. Di ba ang daddy niya is personal doctor ng mga Dineza? Tsaka yung mami niya is best friend ng pamilya. At ito pa, balita raw na si Sir Ed at si Ma'am Tiffany mukhang may relasyon. Nakita ni Kaz ang mga mukha nila na para bang hindi sila makapaniwala sa narinig. Hindi man alam ni Kaz kung sino ang mga taong iyon, ngunit nasisiguro niya na mga malalaking tao ito. Bumukas ang pinto ng elevator sa 5th floor at tuluyan na siyang lumabas. Ang dami palang tsismoso rito. Bulong niya sa sarili. Ngayon niya lang napagtanto na bawat floor rito may iba't ibang department. Siyempre, sa pinakamataas ang sa CEO at pababa naman ang mga kasapi nito. Nasa isang floor ang CEO. Siya lang ang laman sa isang floor kaya mahirap makapasok doon. Nakakapagod naman tong lugar na to. Ang daming pinto.
Reklamo niya sa sarili. Good morning, ma'am. How can I help you? Nagulat si Cass na may biglang lumapit sa kanya ng isang babae. Naka-uniforme ito na para bang sales lady sa mall pero yayamanin. Isa ako sa mga bagong nakuha para sa training program ninyo. Saad ni Cass. Ganun po ba? Mabuti naman po at nandito na kayo at kayo na lang po ang hinihintay, Miss Valencia. Tuloy-tuloy na saad ang receptionist nila. Nahigop ata lahat ng kapal na mukha ni Cass nang marinig na siya na lang ang hinihintay nila. Pasensya na po at natagalan na ko. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Pumasok ka na ron. Tinuro ng babae ang isang pinto. Nasa loob ata ang mga tao. Kinakabahan si Cass habang papalapit sa pinto. Unang araw niya pa lang at ganito na ang nangyari. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang mga iilang tao. May nakaupo sa harap ng isang lalaki. Nakatingin lamang si Cass sa lalaking nakakunot ang kilay at para bang itong sasabog sa galit. Ito ata ang CEO. Sa kaliwa niya, isang magandang babae at sa kanan naman ng lalaki, katabi niya ay yung nagpakilalang Jimmy. Sekretarya ata niya ito. Sa ibang upuan naman, may 4 na mga tao na kung titignan kagaya niya. Ito ang mga naghahanap din ng trabaho. Hindi ka ba uupo? Isang malamig na boses ang narinig niya galing sa isang lalaki. Sorry po, kinakabahang sadikas. Umupo siya katabi ang isang babae. Sa 4 na rito, 3 babae at isang lalaki lamang ang nandito. So kung tutuusin, 5 lamang sila na nakuha. First day of you here and you're late? Saad ng isang babae. Sorry po, malayo po kasi ang sa amin dito. Nakayokong saad ni Cass. You should know that because we have told you that. Bungangang sabi ng babae. You should know na hindi ka VIP dito para hintayin. Hindi mo hawak oras namin. Sunod na saad nito. Nakayoko lamang si Cass habang pinapagalitan. Sumilip siya saglit sa lalaking nasa gitna. Nakita niya kung paano ito manutok sa kanya. Hindi ito nagsasalita. Ngunit alam niyang galit ito dahil sa umiigting nitong mukha. Enough. Isang salita lamang na lalaki nasa gitna. Nanahimik na ang lahat. Ang kabog ng dibdib ni Cass ang naririnig niya. Hindi man niya sabihin, ngunit alam niyang galit ang lalaking ito. Alam niya na mali siya, kaya wala siyang nagawa kundi kunin lahat ng mga galit nila. Tama naman sila at hindi niya hawak ang kanilang oras, lalo na ang oras ng lalaking nasa harap. Hindi na po ito mauulit. Mahinang saad ni Cass. May namumuo na luha ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging unang araw niya sa kumpanyang ito. Let's start. Maikli lamang ang mga salita ng lalaki. Let's start. Maikli lamang ang mga salita ng lalaki. I'm Edison Deneza. I'm the CEO. Isang malamig at istriktong boses lamang ang naririnig ni Cass. I'm Tiffany Sandra. I'm the head of a sewing department where you all be in. Saad ng babae na nasa kaliwa ng lalaki. And you already know me, right? Ang lalaking nasa kaliwa naman ang nagsalita. Tumango ang 5 mga aplikante para sa pagsang-ayon. But to formally introduce myself, I'm Jimmy Helesta. I'm the secretary of Mr. Deneza and also one of the heads here. Ngumiti ang lalaki na siyang nagpagaan ng pakiramdam ni Cass. Lumipat ang tingin ni Cass sa lalaking ngayon may nakakatusok na tingin. Lumunok ng malalaki si Cass dahil sa kanya lamang nakatutok ang lalaki. Jim, assist them. Saad ng lalaki na ngayon patayo na at handa ng lumabas ng silid. Tuluyan ng nilisan ng lalaki ang sinasabing CEO at kasunod niya ang babae na si Tiffany
na parang isang tuta na dikit ang dikit sa lalaki. Naiwan sa loob ang sekretarya na si Jimmy at ang ibang aplikante. Ngayon lamang nakahinga ng malalim si Cass. Okay, pasiuna ni Jimmy. Be ready. Nagmamadali silang sumunod kay Jimmy na papalabas ng silid. Sumakay sila ng elevator papunta sa baba. Habang walang imik si Cass, may narinig na naman siyang bulungan at hindi na iyon galing sa mga empleyado kanina, kundi galing na ito sa mga kasamahan niya na alam niyang siya ang pinaparinggan. Hindi na lamang umimik si Cass kasi wala rin naman siyang mapapala kung papatulan niya ang mga ito. Bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa kanya ang second floor na nakasulat sa isang malaking pader. Meron itong nakalagay na Sewing Department, Stage 1. Okay, narito na tayo. Saad ni Jimmy. Inilibot sila ni Jimmy parang mga nakaimbak na tela. Dapat daw nilang alalahanin na bawat tela may kaakibat na ibang ganda. Kaya napakahalaga talagang pumili na magandang tela. Sunod naman nilang nilibot ang silid ng planning room or PR. Dito daw pumapasok o nalalaman kung aprobado ba ang bawat disenyo na gagawin. Hindi daw dapat laging take risk at dapat alamin raw ng bawat isa ang kaakibat ng isang disenyo. Ngayon daw, pinakamahigpit dahil inusisa ng mabuti ang bawat detalye. Kahit sa mga maliliit na mga butil ng disenyo, dapat aprobado. Kaya hirap ang iba na makaakyat sa Sewing Department Stage 2 na nasa 3rd floor. Ang mga nandito raw gumagawa ng mga disenyo at nauutusan ng mga nasa taas. Kaya lahat porsigido at competitive kasi maliban sa maganda at pakikitungo ng iba sa'yo kapag nasa taas ka, malaki rin ang sweldo kung ikaw'y nasa taas na. Bawat stage raw, dapat may pakita o maigawang kakaibang disenyo. Bawat stage, dapat magtulungan. Aangat ka sa iyong posisyon, hindi dahil magaling ka lang, kundi dahil mabuti ka rin sa iba. Ang napakahalagang dapat alalahanin ng mga nagtatrabaho rito, hindi lahat nakukuha sa galing ang iba, nakukuha sa awa. Kakaiba ang lugar na ito dahil organized talaga ito at natatanggal talaga ang mahihina at walang kumpiyansa sa sarili. Dapat bawat disenyo, perpekto. Ganun ang lugar na ito. Maganda pero nakakatakot kapag nagkamali. Ang DF Company, ang siya lamang kumpanya na hinahabol-habol ng mga mayayaman at investor. Nandito lahat ng magagandang mga gamit mula sa sapatos, damit, accessories, bags at iba pa. Dapat perpekto. Sila ang gumagawa ng sariling paninda sa kanilang mall. Tama, meron din ang Deneza ng sariling mall. Ang LVD Mall, isa sa pinakamalaking mall sa buong bansa. Pangalawa rin ito sa pinakamalaki at pinakasikat na mall sa buong mundo. Kaya kapag nakapasok ka rito, napakalaking oportunidad na. Malaki rin ang sweldo rito at maganda rin ang quality ng kanilang mga gamit. Habang nagmamasid si Cass sa mga nangyayari, nakuha ng isang papalapit na lalaki ang kanyang atensyon. Hindi niya matanggal ang kanyang mata sa lalaking paparating, ni hindi niya namalayan na nasa harap na niya ito. Good morning, Mr. Deneza. Narinig niyang bate ng kanyang mga kasamahan. Yumuko ang kanilang mga ulo, tanda ng kanilang pagbati sa lalaki. How's the tour? Tanong ng lalaki, nakasuot ng mamahaling suit at nakalagay ang isang kamay sa bulsa habang ang isa hinahawi ang mga maliit na hibla ng kanyang buhok. It's good so far. Sagot ni Jimmy. Nahuli ng lalaki na nakatingin pa rin si Cass sa kanya. Tumitig ang lalaki sa kanya at agad namang umiwas ng tingin si Cass. Miss? Tanong ni Ed kay Cass. Ngunit hindi nakaimik ang dalaga sa kaba. Hindi niya alam kung bakit natiten siya habang nandito ang presensya ng lalaki. Miss? Ulit at tanong ng lalaki kay Cass.
Po? Utal na saad ni Cass. What's your name? Tanong ng lalaki na siya namang kinagulat ng dalaga. Cassandra Valencia po. Agad na sagot ng dalaga. Walang imik ang makasamahan ni Cass ni hindi nga rin nagsalita si Jimmy. Jimmy, tawag ni Ed sa sekretarya. Sir, I want them to make a design and pass to me tomorrow. Nagulat ang lahat sa narinig na utos galing sa lalaki. Sige po, sagot ni Jimmy. Tumalikod agad si Ed pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Habang sila Cass tulala sa utos nito, hindi nila kayang gumawa ng isang perpektong disenyo sa isang gabi lamang. Ngunit ang utos, dapat may maipasa sila bukas. You've heard what he said. Pass it tomorrow. You can now go home. You will start tomorrow. Goodbye and good luck. Saad ni Jimmy at tumalikod ito hudyat na siya'y aalis na rin. Naiwan sila Cass at ang kanya makasamahan sa loob na marami ang iniisip na kung paano sila gagawa ng disenyo sa isang gabi lamang. Wala tayong magagawa. Ganito talaga rito. Pinasok natin to, kaya magtiis muna tayo. Saad ang isa nilang kasamahan. Naiwan si Cass sa loob na nakatayo at marami ang iniisip. Umalis na ang kanya makasamahan at siya na lamang ang naiwan roon sa loob. Tinitignan niya kung paano magtrabaho ang mga tao roon at nakita niya sa kanilang mga mata na porsigido silang may magawa na maganda. Habang papunta sa elevator si Cass, nakasalubong niya ang head ng sewing department na si Tiffany. It is you, right? Tanong ni Tiffany sa kanya. Po? The one who's late? Pasensya na po sa nangyari kanina. Malayo po kasi ang sa amin rito. Pagpapaliwanag ni Cass. Sabay silang sumakay sa elevator. Kakaiba man ang nararamdaman ni Cass dahil sa kakaibang presensya ng kanyang kasama. Wala siyang nagawa at ipakita sa katabi na kaya niya rin makipagsabayan sa kanila na kahit baguhan pa lamang siya, meron pa rin siyang ipagmamalaki. It's okay. You will get fired din naman agad, so no worries about. Sarkastikong saad ng babae sa kanya. Umakyat ata lahat ng dugo ni Cass sa ulo nang marinig niya ang mga iyon. Ngunit wala siyang magagawa kasi magiging amo niya ang kanyang kaharap kahit ano pa ang sabihin nito. Wala siyang karapatang sagutin at kalabanin nito at baka maaga nga siyang matatanggal sa lugar na iyon. Naalala ni Cass na siya ang babaeng pinag-uusapan ng mga empleyado noong nakasakay siya ng elevator papasok sa loob ng kumpanya. Siya yung sinasabing karelasyon daw ni Edison Deneza, ang CEO rito. Hindi na lamang sumagot si Cass at yumuko na lamang ito at baka pag pinatulan niya pa ito, baka masampal niya ito. Bumukas ang pinto at bumugat ang first floor ng kumpanya. Sabay sila ng babaeng lumabas sa elevator. Paalis yata rin ito. Huminto ang babae sa gilid niya habang sila palabas ng tuluyan sa kumpanya. Hindi pa lamang sila nakakaabot sa labasan. Meron namang sinabi ang babae sa kanya. What's your perfume? Biglang tanong nito. Kumunot ang noo ni Cass sa random na tanong ng babae. Bakit po? Tanong ni Cass. Ang lakas ng amoy. Nakakasakit sa ilong. Next time, don't use it. It's so irritating. Pagkatapos sabihin ng babaeng iyon, tumalikod ito at tuluyan ng umalis. Naiwan si Cass roon, nakakunot ang noo at hindi makapaniwala sa narinig. Sinimot pa ulit ni Cass ang sarili para ikumpirma kung ano ba ang amoy niya. Ngunit hindi naman ito gaano nakakasakit sa ilong. Light perfume lang din ang gamit niya kasi yun lang ang nabili niya. Bubuksan na sana ni Cass ang pinto na may unang kamay nakahawak nito. Kaya bumitaw siya kaagad dahil sa gulat. Nagkalapit ang kanilang kamay at para may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ng babae. Hindi niya mapagtanto kung ano ito at nagsimula siyang kabahan. Nang lumingon si Cass kung sino ang unang humawak sa pinto, nagulat ang dalaga sa kanyang nakita. Sir Ed? Saad ni Cass.
May iba namang nararamdaman si Cass. Nasa malapit ang lalaki. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Habang siya mukhang potato dahil sa pula ng kanyang mukha. Kinakabahan siya sa presensya ng lalaki. Bumitaw din ang lalaki sa hawak nitong pinto at tumingin ng diretso sa babae. "Do you have fever?" Tanong ng lalaki. "Po?" Gulat na sagot ni Cass. "Your face is red and you look tense." Paliwanag ng lalaki. "Sir, nasa labas na po ang kotse niyo." Saad ng lalaki na galing sa labas. Nagmamadali rin naman ang guard na pumunta sa pinto upang pabuksan ang lalaki. "Okay." Maikling saad ng lalaki at tumalikod. Nakatayo pa rin si Cass roon na para bang hindi siya marunong lumakad at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hindi pa man nakakalapas at nakakalayo ang lalaki, bigla itong humarap kay Cass na siya namang nagpamula ulit sa mukha ng babae. "By the way, you smell like a baby. I like it." Saad ng lalaki at tuluyan nilisan ang lugar sakay ang kanyang kotse. Napatulala si Cass sa narinig. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya sa sinabi ng lalaki. Huminga ng malalim ang babae. Iniisip niya na mukha siyang tanga na binibigdil niya ang ginagawa at sinasabi ng mga tao. Hindi masyadong nakakatanggap ng mga compliment si Cass. Kaya pag may bumati at nag-compliment sa kanya, kinikilig siya. "Wala ito. Nandito ka para magtrabaho." Siguro kaya ako namumula at kinakabahan dahil first time kong makapasok sa ganitong klaseng buhay. Nanibago lang ako. Yun lang yun. Saad niya sa kanyang sarili. Maagang gumising si Cass para sa kanyang proposal ngayon. Ngayon ang unang araw niya at agad-agad silang pinagawa ng disenyo. Buong gabi siyang nag-iisip at naghahanap ng ideya para sa disenyo na ipapasa niya ngayon. Kinakabahan siya at baka ma-reject ito. Ngunit ginawa niya na ang lahat. Nagtanong pa siya sa kanyang lola para sa iba mga dapat ilagay at mga kulang. "Lola, alis na ako." Sigaw niya at tumakbo palabas para makahabol sa unang bus. Baka malate na naman siya at magalit na naman sa kanya ang mga kasamahan. Nakarating siya ng maaga sa kumpanya. Ngunit napagtanto niya at ang sobrang aga rin itong nagpunta niya at wala pang masyadong mga tao. Sa bagay, meron pang 1 hour para sa paghahanda. 5:00 pa lang ng umaga. Pumasok siya sa loob at papunta siya sa second floor kung saan ang sewing department, stage 1. Nasabihan na rin sila kung saang lamesa sila uupo, pansamantala. At marami pa kaming dapat ipaghanda. Ngayong araw na ito ang simula ng training nila. Wala pang kahit sino man ang dumating kaya naisipan niyang libutin muna ang bawat floor para sanayin ang lugar upang hindi siya maligaw. Pinuntahan niya ang bawat floor at natuklasan niya ang iba't ibang disenyo at ganda ng bawat floor na napupuntahan niya. Iba't ibang klase ng kasapi ng kumpanya ang bawat floor. May sewing department, financial department, marketing department, budgeting department, officials department. Dito nakaupo ang mga merong mga posisyon o mga leader ng bawat department, PR department at marami pang iba. Bawat floor, may nakasulat kung anong department ang mga ito. Hindi na malaya ni Cass dahil sa excitement at namangha sa lugar. Hindi niya na inisip kung saan siya dadalhin ng elevator. Nagulat siya na nasa taas na siya ng kumpanya. Kumbaga, nasa floor na siya ng CEO. Teka, last floor na to. Bakit di ko namalayan? Baka mapagalitan pa ako. Bulyaw niya sa kanyang sarili. Dali-dali siyang bumalik sa elevator nang mahagip sa kanyang paningin ang isang refleksyon ng isang lalaki. Noong una, natakot siya at baka ibang tao o hindi tao ang nandito. Ngunit nilapitan niya isang lalaking nakaupo sa lamesa na maraming nakatambak na papeles. Sumilip siya, isang transparent na window at nakita niya ang stress
at nakakunot na noo ng isang lalaki. Marami itong binabasa at pinepermahan. Inusisan ng kanyang mga mata ang bawat detalye ng isang disenyo. Habang patuloy nakasilip si Kaz, hindi niya maitatanggi na gwapo ang kanilang boss. Mukha itong anghel na hinulma ng maayos at bumaba rito sa lupa. Napagtanto ni Kaz na may ibang aura ang lalaki na siya lamang ang nakakagawa, at isang galaw nito tiyak kung maraming babae ang mahuhulog at mabibighani. Mahirap pala maging CEO. Bulong ni Kaz sa kanyang sarili. Sumilip ulit si Kaz na makita niyang wala na sa kanyang lamesa ang lalaking kanyang pinapanood. Nagulat si Kaz at kung saan napunta ang lalaki. Hinahanap ng kanyang mga mata ang lalaki. Ngunit hindi niya ito mahagilap. Nasaan na yun? Sinilip ulit ni Kaz ang room. Ngunit wala talaga. Naisip ni Kaz na bumalik na sa kung saan siya dapat at baka may makakita sa kanya at mapagalitan naman siya. Naglalakad na si Kaz papuntang elevator. Ay pangit! Sigaw ni Kaz sa gulat. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil sa biglaang pagsulpot ng lalaki sa kanyang harapan. Bumilis ang paghinga ni Kaz dahil sa gulat. Sir Ed, mahinang saad ni Kaz. What are you doing here? Tanong agad ng lalaki. Tumayo ng maayos si Kaz at hindi mapakali. Alam niyang mali na pumunta at sinilipan niya ang lalaki. Hindi mapakali ang mata ni Kaz at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Again, what are you doing here? Bawat salita, binibigkas ng lalaki, parang kulog sa tenga ni Kaz. Napaunok na lamang ang babae dahil sa kaba. Mukhang bulkan ang lalaki na anong oras pupulusok na ito ng apoy. Maari nitong palayasin agad si Kaz sa lugar. Pasensya na po. Nag-iikot lamang ako para malaman ko ang bawat pasikot-sikot at para hindi na ako maligaw. Paliwanag ni Kaz. So you came here? Tanong ng lalaki. Accidentally. Mahina at parang bulong na lamang ang naisagot ni Kaz. Bumibilis ang tibok ng puso ng babae habang papatagal ang pagsasama nila sa isang lugar. Do you even know that there's no even tried stepping here? Even those people that has highest position than you. It's just me and my secretary who are allowed to come here. And do you even know what are consequences of violating the rules? Mahinahon at kalmado lamang ang pagsasalita ng lalaki. Ngunit bawat salita para itong mga bomba na kayang pasabugin si Kaz sa anumang oras. Huminga ng malalim si Kaz at wala siyang nagawa kundi pa ulit-ulit na humingi ng sorry. Sorry po, hindi ko po alam. Tsaka, accidentally po talaga napunta ako rito. Accident happens unexpectedly, unintentionally, or that is without apparent or deliberate cause. But you are doing go around here by choice. You even sneak in here and watching me by choice. You have chance to get out here immediately, but you didn't do it. Why? Cause you like it. Cause you feel that these things is under your hand. But no, you already broke the rules in your first day, and that's so disappointing. You know what? I already count on you, cause I see potential on you. I can see how your works and design can have a great help to our company. But you violated a very simple rule. Salaysay ng lalaki kay Kaz. May namumuo na mga butilang luha sa mga mata ni Kaz. Tama siya. Even a simple rule, hindi niya magawang sundin. How about na kaya sa mga ibang rules? Naisip ni Kaz na hindi siya belong dito at puro palpak lamang ang kanyang ginagawa. Pero ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya. Pero siguro hindi pa sapat. Nakayoko lamang si Kaz at naghihintay na sasabihin ng lalaki na fired na siya. Ngunit sa tagal ng kanyang paghihintay, wala siyang narinig ulit galing sa lalaki. Nakatayo lamang ito sa kanyang harap. Hindi nakatiis si Kaz
at tinanong niya ang lalaki sa kung ano nga ang gagawin niya at kung mapapalayas ba siya sa kumpanya. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Cass. Hindi umimik ang lalaki at parang may malalim itong iniisip. Siguro nag-iisip ito kung papaalisin ba niya si Cass o paparusahan lang. Make a 5 design and pass it to me at exactly 10 p.m. Demand ng lalaki sa kanya. Po? Ngayong araw po talaga? Yes, it is now or never. So go back where you belong and do your job. Go! Hindi nakapagsalita si Cass, pero napagtanto niya na masasayang ang lahat ng kanyang pangarap kung bibitawan niya ang oportunidad na makasali sa kumpanyang ito. Sige po sir, kumpiyansang sagot ni Cass sa kaharap. Dali-daling bumaba si Cass at diretso niyang pinindot ang second floor. Nasa loob pa lamang siya, nag-iisip na siya ng magagandang disenyo. Ngunit hindi niya alam kung kaya niya ba ang 5 disenyo hanggang 10 p.m. Bumukas ang pinto ng elevator at nagulat siya dahil nakarating na pala halos lahat ng mga empleyado. Nandito na rin ang 3 niyang mga kasamahan. Binati niya ito, ngunit walang sumagot ni isa. Umupo na lamang siya sa kanyang pwesto at sinimulan niyang ayusin at guhitin ang mga ideya na naiisip niya. Ang 3 niyang kasamahan, masigasig na katyuko lamang at tinitignan ng maayos kung ano ang mga kulang sa kanilang disenyo. Iba't iba ang kanilang napiling disenyo, ngunit pareha itong magaganda at may potensyal talagang makikita. Habang nakatingin si Cass sa mga gawa ng iba at hindi niya lubusang maisip na gagawa siya ng 5 disenyo ngayong araw, nahihirapan na siyang pagtugmain at pagandahin ang isang disenyo. Paano na kaya kung 5 na? Tatayo na sana si Cass para kumuha ng mga gamit ng biglang dumating ang isa nilang kasamahan. Late ito at mukhang nagmamadali pa. Makikita ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at medyo nangangamoy usok ito dahil siguro sa mga usok galing sa mga sasakyan. Haluan mo pa ng mainit na panahon. Tsak akong si Cass rin ang nasa posisyon yung babae. Baka dugyot rin siyang papasok sa kumpanya. Dali-daling inilagay ng babae ang kanyang mga gamit sa kanyang lamesa. Inilabas agad nito ang kanyang mga gamit. Nakahulog-hulog pa ang mga lapis dahil sa pagmamadali. Bumalik si Cass sa pagkaupo at nakita niya ang pag-iyak ng mga mata ng babaeng katabi. Tinitignan niya ito at nakitang nakatupi-tupi ang kanyang mga ginawang disenyo sa sketch paper. Mukha itong kinusot at hindi na masyadong makita ang ibang disenyo nito dahil sa nakatupi-tupi na ito. Binalingan ng tingin ng babae si Cass na siya namang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nagkatitigan sila na para bang mag-awas sa mga mata nila. Okay ka lang ba? Tanong ni Cass. Hindi agad sumagot ang babae at tinignan niya muna kung ano ang problema niya. Bumalik ito ng tingin kay Cass. Nasira ang disenyo na dapat ipapasa ko ngayon. Wala akong halos tulog dahil dito. Gumising na lang ako ng ganito ang itsura. Saad ng babae na ngayon nakayuko na. Marami pa namang oras. Kaya pa yan. Saad ni Cass. Nasasabi mo lang yan kasi tapos ka na. Paano kung hindi ko matapos ito ngayon? Paano ang pangarap kong maging isang fashion designer? Huminga ng malalim si Cass. Sabay sabi na, huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang matatanggal rito. Dismaya na saad ni Cass. Hindi ka pa tapos? Tanong ng babae. Hindi pa. 5 disenyo ang dapat kong gawin ngayon. Now and never ang standing ko ngayon. Ha? Bakit? Gulat na saad ng babae. Hindi ko na alam. Dapat magawa ko ngayon bago mag 10 p.m. Akala ko ako lang ang malas ngayon. 2 na pala tayo. Nakangiting saad ng babae. Wala silang magawa kundi tawanan na lamang ang kanilang mga problema. I'm Danica Lamco. Sabay lahad ng kanyang kamay. I'm Cassandra Valencia. Sabay tanggap sa kamay ng kanyang kaharap. Ready? Go! Let's go!
Naubos ang oras at araw ni Cass sa paggagawa lamang ng disenyo. May nagawa na siyang 3 at inaayos niya pa ang pang-4 na disenyo, habang ang kanyang katabi patapos na sa kanyang ginagawang disenyo. It's 7 p.m. na. Saad ni Danica kay Cass. Mauna ka na at tatapusin ko pa ito. Okay ka lang rito? Oo, okay lang ako rito. Sige na, mauna ka na. Wala ring masyadong mga tao. Sige, mauna na talaga ako sa'yo. Bye, bye! Tumayo muna si Cass dahil nakaramdam siya ng gutom. Gusto niya sanang lumabas kahit saglit para bumili ng makakain. Kaso baka maubos ang oras niya kakahintay. Pumunta na lamang siya sa may small kitchen ng floor nila para magtimpla ng kape. Hindi siya mahilig sa kape pero wala siyang magawa kasi wala namang ibang nandun. Tsaka baka kailangan niyang sanayin ang sarili niya sa pagkakape kasi baka hindi ito ang huling sandali na uuwi siyang late. Baka ito pa ang simula nito. Tapos na siyang magtimpla at pabalik na sana siya sa kanyang upuan nang may narinig siyang ingay galing sa pinto. Hudyat itong merong papasok. Sino yan? Tawag ni Cass. Walang ibang tao roon kundi siya lamang. Bukas lahat ng ilaw, ngunit natatakot pa rin siya sa laki ng kumpanya at baka merong nakapasok na magnanakaw o masasamang tao. Inilagay muna ni Cass ang kanyang kape sa may table at kumuha agad ng magagamit para panghampas sa kung sino man ang nandun. Sino yan? Ulit niya. Lumabas ka dyan, kundi tatawag ako ng pulis. Sige ka. May narinig siyang yapak ng mga paa. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang nararamdaman. Rinig niya ang kabog ng kanyang puso habang papalapit ang tunog na naglalakad na tao sa kanya. Huminga siya ng malalim para hindi siya magpanik pero unang sumagi sa kanyang isipan na baka ito na ang huling sandali niya sa mundo. Paano na ang kanyang mga pangarap at ang kanyang lola? Habang papalapit si Cass sa pinto, may nakita siyang anino ng lalaki na siya namang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung paano makatakas rito. Mas natatakot pa siya sa buhay ng tao kaysa sa patay. Hahampasin na sana ni Cass ng bakal ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan nang bigla itong lumingon at nakita niya kung sino ito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na pinagbintangan niyang masamang tao ang kanyang boss. Sir Deneza? Mahinang saad ni Cass. What are you doing? Naguguluhang tanong ng lalaki sa kanya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, pati na rin ang kanyang dala na bakal. Are you going to hit me with that? Saad niya sa bakal na hawak ni Cass. Hindi po. Ito na lamang ang naisagot ng babae. Then, what are you doing? Ulit na tanong ng lalaki. Akala ko kasi magnanakaw o masamang tao. Paliwanag ni Cass. Don't worry, miss. Walang makakapasok na masamang tao dito kasi all employees here are all monitored and registered. If possible man na may magnanakaw, siguro nasa loob ang magnanakaw at hindi galing sa labas. Saad ng lalaki. Malay ko ba? We have a high technology here. All your faces are registered before you enter here in my company. Bawat galaw mo, nakikita namin. If there's a suspicious person, malalaman namin yun agad. Huminto ito at may tinuro sa likod. You saw that? Tinuro niya ang isang teddy bear na nasa lamesa nakatungtong. There's a camera there. Saad ng lalaki. Nagulat si Cass sa nakita. So lahat pala ng galaw nila rito nakikita at kalkulado. Hindi nakapagsalita si Cass. But don't worry, meron namang walang kamera rito. Like CR. Siyempre, bawal ka maglagay ng kamera doon. Well, nasa nang pinapagawa ko? It's 8 pa. Then you have only 2 hours. I'll make it 1 hour. Tumalikod agad si Cass at pumunta na sa kanyang lamesa. Hindi na masyadong mainit ang kanyang kape at hindi na rin siya nakaramdam ng gutom. Sumunod si Ed kay Cass sa kanyang lamesa. Are you hungry?
Tanong ng lalaki. Oo, matigas na saad ni Cass. Then go home. May isa pa akong disenyo. I'll give you a reward today. Ano? I'll make it for design to be submitted today. Lumiwanag ang mukha ni Cass sa kanyang narinig. Talaga? Oo naman. Give it to me and go home. Here. Inabot ni Cass ang kanyang 4 na disenyo sa lalaki. I'll do the feedbacking. I'll tell you tomorrow if you are passed or not. Sige sir. I'm rooting for our more collaboration. Hambog na saad ni Cass. Ngumiti ang lalaki sa sinabi ni Cass. So, uwi na ako. Bye! Kinuha ni Cass lahat ng kanyang gamit at naiwan si Ed roon. Nakaramdam ng saya si Ed na nakita niya kung gaano kasaya si Cass na makakauwi na siya. Lumipas ang ilang araw ng pagtitraining ni Cass at ng kanyang makasamahan. Marami-rami na rin siyang nakilala at nakakasalamuha. Meron siyang naging matalik na kaibigan na si Danica, isa sa kanyang kasamahan. 1 month na rin silang nagsasanay at iba-iba ang feedback ng bawat nasa taas. Minsan, nare-reject ang kanilang disenyo at minsan naman natatanggap. Pagkatapos matanggap ang kanilang disenyo, binibigay ito sa taga Stage 5 para mas lalo pa itong pagandahin. Naglalagay naman sila ng credits kaya okay iyon. Mabilis lumipas ang panahon hanggang sa dumating ang hinihintay ng lahat. Ang pagpili kung magiging regular employee ka ba rito o hindi. 5 lamang sila kaya naghihinayang si Cass kung meron mang matatanggal at kung sino iyon. So, it's already 1.5 of the month you're training. So here we are. We will now deciding if you are capable enough to be part of our company. Isa mga nagsalita kasali sa board member. I will now announcing the result. Saad ni Ed. Sana matanggap tayo. Bulong ni Danica kay Cass. Congrats to all of you for doing your best and do enough sacrifices for the sake of our company and your dreams. Thank you for not giving up and welcome to all of you to our company. Congrats all, and I have 4 more successful design. You all passed the training. Congrats, good luck, and welcome. Thank you. Naiiyak si Cass at ang kanya makasamahan sa tuwa. Hindi sila makapaniwala na pasok silang lahat. You are now part of the sewing department stage 1. Congrats sa atin. Pagkatapos ng announcement kanina, nagdiwang silang lahat sa pagpasa nila sa training. 5 silang nagdiwang sa kanang successful training. I would like to say thank you and good luck to us. Isa sa mga kasamahan nila ang nagsalita. Ako rin. Salamat sa lahat at meron na tayong trabaho. At hindi lang simpleng trabaho, kundi isang malaking trabaho. I also want to take this opportunity to say thank you to Cassandra. Isa sa kasamahan niya. Nagulat si Cass sa kanyang narinig. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Kasi you helped me and you also give me coffee when you saw that I'm too sleepy and tired. You just silently put the coffee on my table. Thank you for that. Ano ka ba? Wala yun. So, si Cass pala yung naglalagay ng mga coffee sa mga table natin? Yes, she is. Nahuli ko siya minsan. Oh, our baby is so kind. Thank you and sorry, Cass. Wala yun. Salamat din sa inyo. Natapos ang kanilang party at nakauwi na si Cass sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang lola na mahimbing natutulog. Tumabi siya dito at doon nakatulog sa tabi ng kanyang lola. Maaga siyang pumasok sa kumpanya at diretso siya sa kanyang bagong lamesa. I'm finally here. Bulong niya sa kanyang sarili. Hello, Cass. Bati ng kakadating niyang kasamahan. Hello, Ate Mia. Maligaya niyang bate. Maganda ang naging trabaho ni Cass sa kumpanya hanggang sa makaramdam siya ng ibang pakiramdam na alam niyang hindi tama at hindi niya dapat maramdaman kasi wala siyang karapatan at yun ang magkagusto sa pinakamataas rito sa kumpanya. Ang boss niya, si Edison Deneza. Sir? Saad niya pagkapasok niya palang sa loob ng kanilang department. Totoo naman napakaaga ni Cass. Araw-araw siyang maagang pumasok
kay ayaw niya maranasan ang naranasan niya nung una niyang pasok rito. You're too early. Saad ng lalaki. Nakaupo ang lalaki sa may malaking sofa na nasa labas ng department nila Cass. Hindi pa man nakakapasok si Cass sa department nila, nakita niya na ang lalaki na nakaupo sa sofa na para bang may hinihintay. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Cass. I'm waiting someone. May naramdaman na kirot si Cass nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hindi niya man mawari pero alam niyang may nararamdaman siyang kaunting selos. Ganun po ba? Sige po, pasok na po ako. May kaakibat na sakit ang mga salitang binitawan ni Cass. And now she's here. Napahinto si Cass sa paglalakad nang marinig iyon. Ang kabog ng kanyang puso, hindi niya mawari kung saan ito galing. Pero isa lang ang alam niya, masaya siya sa kanyang narinig. Ako ba ang hinihintay mo? Yes. Bakit? Cause I wanna be yours. Nahigop ata lahat ng hangin sa katawan ni Cass nang marinig iyon. Ang kaba at saya na muo sa kanyang katawan na umabot sa kanyang mukha na ngayon namumula na. Sir? Sabi ni Cass kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ngunit gusto niyang siguraduhin kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi. Can I court you, Miss Valencia? Hindi agad nakasagot si Cass. Alam niya kung ano ang mga consequences na mangyayari pag pumayag siya. Ngunit hindi niya kayang labanan ang nararamdaman. Pero hindi pa man nakakatapos magsalita si Cass, nakakuha na siya ng isang halik galing sa lalaki. Uminit ang buong katawan ni Cass at si Ed sa pinagsaluhang mga halik. Kahit maraming aircon ang nakapaligid sa buong kumpanya, naging mas malalim pa ito dahil nadala sila sa kanang mga bugso ng damdamin. Huminto sila sa pagitan ng isa't isa. Sir, hindi dapat. Hindi nakatapos si Cass sa pagsasalita nang sundan ito ng mas malalim na halik galing sa lalaki. Huminto ang lalaki. Hindi ako papayag na makawala ka pa. Matamis ng ngiti ang iniwan ng lalaki sa kanya. Natapos ang napakainit at napakalambing na halikan ng dalawa, umakto silang parang walang nangyari kahit namumugso na ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Buong araw silang masaya at buong araw nilang iniisip ang nangyari sa kanila. Hapon nang marinig nila ang iba ng maaga raw papauwiin ang mga empleyado ngayon. Nagulat naman sila sa naging utos. Ngunit masaya sila kasi 3:00 pa lang ng hapon at marami pa silang oras. Cass, tawag ni Danica. Bakit? Uwi na ako. Oo, mauna ka na. Magpapalate ka na naman ba? May dadaanan pa kasi ako. O sige, bye! 4:00 na naghanda na si Cass para umalis nang makita niya kung sino ang paparating. Sir? Bati ni Cass. Sir? Tanong ni Ed. Po? Ano po ba dapat? Ed or love? Napatawa na lamang si Cass sa narinig. Uwi na ako. Pagpapaalam ni Cass kay Ed. Samahan na kita. Gusto kong formal na humingi ng permission to your lola. Ganon? Gulat na sa ni Cass. Bakit? Hindi ba? Ayaw mo? Hindi naman sa ganon pero... Let's go. We already shared a kiss. No worries about that, all the camera was turned off when we do that. Isang smirk ang ginawa ng lalaki at hinawakan ang kamay ni Cass. Nasa parking lot na sila papunta sa labas at napag-decide nilang huwag ipaalam sa lahat ang namamagitan sa kanila. Lola? Tawag ni Cass pagpasok pa lang sa loob ng bahay nila. Nakasunod sa kanya si Ed. Pasok ka. Pumasok naman ang lalaki at umupo sa may maliit na upuan ng dalaga. Apo, maligayang bati ni Lola kay Cass. Lola, maipapakilala pala ako sa'yo. Sino yon? Si Ed po pala. Turo niya sa lalaking nakaupo sa sofa at ngayon tumayo na papunta sa matanda para magmano. I'm Edison Deneza po.
Bakit ka napapunta dito sa aming maliit na lugar at bahay? Lola kasi. Nagtinginan muna ang dalawa bago sabihin sa matanda. Andito po ako to ask permission if pwede bang ligawan ang apo nyo? Nagulat ang matanda, ngunit makikita sa mukha nito na may maliit itong saya. Maupo muna tayo. Inutusan ng matanda si Cass na maghanda ng merienda. Ano ba ang nagustuhan mo sa apo ko? She's brave, talented, and kind person. She all have the qualifies I've been searching for. Ano pala ang trabaho mo? I'm a business owner. Actually, I have a company to exact. Namangha ang matanda sa mga sagot ng lalaki. Ano ang negosyo mo? Clothing business po. Talaga? Alam mo ba, gustong-gusto ng apo ko na magkaroon ng clothing business kasi mahilig siya ron. Tsaka, masipag talaga ang apo kong yan. Opo, tsaka maganda. Alam mo, marami ng pinagdaan ng hirap ang apo ko. Nawala siya ng mga magulang. Naghirap para lang makapag-aral at marami siya mga gusto na hindi namin kayang maibigay sa kanya. May tiwala ako sa apo ko. Hindi yun madadala ng lalaking hindi siya sigurado at hindi mabait. Kaya kung ano man ang magiging desisyon niya, susuportahan ko siya. Malungkot na makita na malaki na ang apo ko at nakakapagdesisyon na siya ng mga bagay-bagay na noon hindi pa namin napapag-usapan. Ano man ang mangyari, alam kong masaya siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Masaya rin ako kasi meron na mag-aalaga sa apo ko at magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Sana, bago ako mawala rito sa mundo, masaksihan ko ang apo ko na nakasuot na magandang ng puting dress na sana ikaw ang kasabay nang humarap sa altar. Whatever happened po, I will always choose her. Biglang dumating si Cass. Dala ang merienda nila. Ano ang pinag-uusapan niyo? Wala. Sinabi ko lang sa kanya, apo, na swerte siya na ikaw ang magiging kabiyak niya. Lola, naliligaw pa lang yung tao. Bakit? Saan ba papunta ang panligaw? Diba sa pag-aasawa? Natawa silang tatlo sa naging biro ng matanda. Naging maganda ang daloy ng relasyon ng dalawa. Walang nakakahalata sa naging pagbabago sa loob ng kumpanya nila. Nagkikita sila ng patago at gumawa ng paraan na magkaroon ng oras para sa isa't isa. 3 buwan na rin ang nakalipas mula na nagsimulang manligaw si Ed kay Cass. Maganda ang relasyon nila. Marami silang nalaman sa isa't isa. Ngunit hindi pa alam ng pamilya ni Ed ang tungkol sa kanila ni Cass. Ang ganda! Saad ni Cass. Of course, this is my comfort place. Alam ko na kung bakit nagustuhan mo to. Oo naman. Nandun sila sa lugar na walang nakakilala sa kanila. Makikita rito ang buong lugar nila. Makikita rin dito ang magandang tanawin ng buwan. Ed? Salamat for keeping your promise. Salamat kasi andyan ka palagi. Salamat kasi minahal mo ko. What's with this? Kinakabahan talaga ako pag ganitong usapan na. Nakatingin ang dalawa sa magandang tanawin. Sinagot na kita. Biglang saad ni Cass. Hindi pa nakarehistro sa utak ni Ed ang narinig. Anong sabi mo? Gulat na saad nito. Let's be together. Tayo na. Saad ni Cass. No way. Gosh, really? Tumango si Cass. Oh, Cassandra. I love you. I love you. Woo! Sigaw ng lalaki. Huy, baka may makarinig sa'yo dyan. Ano ba? Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Cass. Sabay sabi, I love you. I love you too. Masaya ang dalawa sa kanilang relasyon. Minsan, doon natutulog si Cass sa kondo ng lalaki. Mukha na talaga silang totoong mag-asawa. Happy 1 month, love. Bati ni Ed kay Cass. Pagpasok pa lang niya sa kondo niya. Narito si Cass sa kondo nila kasi dito sila magse-celebrate ng mansari nila kasi baka marami ang makakita sa kanila sa labas.
Hindi man nila sabihin at ipakita, ngunit alam nilang may kaunting nalalaman ang mga nasa kumpanya sa pagitan nilang dalawa. Kahit gaano man sila kaingat, wala pa ring sekretong hindi nabubunyag. Happy man sa love. Balik na bati ni Cass sa lalaki. I have a gift. Ako rin. Unang binigay ni Ed ang regalo niya sa isang kwintas na may initial na kalagay na CED. CED? Oo, like Cassandra and Edison Deneza. Isinuot agad ni Cass ang kwintas. Eto regalo ko. Inabot ni Cass ang regalo niya. Binuksan ito ng lalaki. Wow! Isang suit na tinahi ni Cass ang ibinigay niya sa lalaki. I'll wear this everyday. Naku, labahan mo naman yan. Kumain sila sa loob at nanood din ng mga movie. Bagong ligo si Cass nang lumabas siya ng banyo. Maamoy pa nito ang amoy ng shampoo nito. Umupo si Cass sa tabi ni Ed na para bang wala lang, ngunit ang lalaki pinipigilan niya ang kanyang sarili na may magawa sa babae. Love, dryer mo nga ang buhok ko. Okay. Dala ni Ed ang hair dryer na makabalik sa sofa. Hindi nakatiis ang lalaki at dahan-dahan niyang hinahalikan ang balikat ng babae. Love, mahinahong saad ni Cass. Just here, please. I can't control myself when you're around like this. Patuloy na hinahalikan ni Ed ang bawat sulok ng balikat ni Cass. Hindi na mapigilan ng dalawa ng bugso ng kanilang damdamin at tuluyan nang nilamon ng init ng katawan. Dinala ni Ed si Cass sa loob ng kwarto at doon nagpatuloy sa kanilang pag-iisa. Umaga nang magising ang dalawa, walang saplot kahit isa. Nakatulog na sila sa pagod. Nasa tabi nila ang isa't isa. Masaya silang gumising. Good morning, bati ni Cass. Good morning, sagot ni Ed. Nakangiti ang dalawa. Iniisip ang ginawa nilang dalawa kagabi. Maliligo muna ako, saad ni Cass. I go with you. No, alam mo kung saan na naman papunta pag nagsabay tayo. But I want to. Sige na please. Fine. Sabay naligo ang dalawa at totoo ngang matagal silang natapos maligo dahil sa may nagaganap na namang hindi dapat mangyari. Natapos ang dalawa sa kanilang pagbibihis at handa na sanang umalis nang biglang may kumatok sa pinto ng kondo ng lalaki. Sino yan? I don't know. Wait, I'll check this. Sumilip si Ed sa may maliit na butas at nakita niya ang kanyang ina na handa nang sirain ang pinto dahil sa kakatok. Dom, my mom is here. Anong dapat nating gawin? Dapat ba ako magtago? No, of course. Stay here. I want you to meet my mother. Either so let it be here. Okay. What take you so long to open the door, Ed? Galit na saad ng ina ng lalaki pagpasok pa lang niya sa kondo. Mom, nakita ng ina ni Ed si Cass na nakatayo roon. Good morning po. Bati ng dalaga. Kumunot ang noo ng ginang na makita si Cass. Hindi inaasahang meron siyang makikitang babae sa loob ng kondo ng anak. Who are you? Mom, she's my girlfriend. What? I mean, how does it came? Mom, I tell you later. Ihatid ko lang muna siya sa labas. No, stay here. I also want to know her. Umupo sila sa sofa. Tabi ni Cass si Ed at nasa harap niya naman ang ina ng lalaki. So, do you mind telling me what's going on? She's my girlfriend. That's it. Edison Deneza, tell me, who is she and how the hell she made it to be your girlfriend? Don't scared her, Mom. Who is your parents? Wala na po sila. Patay na po sila nung bata pa lang ako. Yung lola ko na lang po ang nagpapalaki at kasama ko. What's your work? She's our employee. Singit na sagot ni Ed. Nagulat ang ina ng lalaki sa narinig at hindi makapagsalita. Oh my God, Ed! Kung pipili ka rin naman ng babaeng gusto, yung desente at may maayos na buhay naman.
You know what scandal ang lalabas pag nalaman nila ang tungkol sa inyo? The headlines will filled with you and your relationship with this girl. Ano? Pag-uusapan ka nila and they will say na the CEO and the employee is in relationship with a fairy tale story? Mom, sigaw ni Ed. You don't have to say that here. Why? Ayaw mong marinig niya? But that is the truth. Whether you like it or not, everything will be in the media's hand. And your career is doomed. I don't care. Oh my God, Ed! Sigaw ng ina. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kinuha ni Ed ang kamay ni Cass at lumabas sila ng kondo. Ed, mahinang saad ni Cass. Don't listen to her. Pero, let's go. Isang linggo na ang nakalipas nung nalaman ng pamilya ni Ed ang tungkol sa kanila. Hindi ka pa rin ba kinakausap ng mami mo? Tanong ni Cass. Hindi pa. But don't worry about it. We don't need their permission para sa relasyon natin. Ed, kailangan natin sila. Kailangan mo sila kasi pamilya mo sila. But I need you more. Ako, kung papipiliin ako, stop that. Nalaman ng mga empleyado ang naging relasyon nilang dalawa at galit na galit si Tiffany kay Cass. Tinapunan ni Tiffany si Cass ng mainit na kape. Aray, you snake, kaya pala ang lakas ng asta mo kasi may kapit ka pala. Ano man ang binigay mo kay Ed? Katawan mo? Kasi I'm sure wala kang pera. Hoy filingera, ano naman ngayon kung may relasyon silang dalawa? Kaano-ano ka ba ni Sir Ed? Ikaw lang naman yung dilulo at umaasa ng ilang taon na sana magustuhan siya ng lalaking gusto niya. Malitang laban ni Danica. Hoy Karen, you are not belong with this issue. So stay where you are at wag mo akong pakialaman. Paano kung ayaw ko? Tama na yan Danica. Awat ni Cass. Hindi, tinapunan ka niya ng kape at napasok ka pa. Hindi mo deserve na magkaganyan dahil lang nagmahal ka. Wow, what a touching advice. Sinubukang hablutin ni Tiffany ang buhok ni Cass nang biglang dumating si Ed. Can you bear the consequences of your behavior, Tiffany? Saad ng lalaki. Ed, napaso yung tao ng dahil sa'yo. Do you want to feel how does it feel? Natakot si Tiffany sa naging banta ng lalaki sa kanya. Ed, that girl. Yes, that girl is my girlfriend. And what you did right now is not forgettable. You hurt the person I love. Pero Ed, enough. Kung sino man ang gagalaw kay Cass will be punished. Sigaw ng lalaki. Hinatak ni Ed si Cass palabas ng maraming tao. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Hindi mo dapat ginawa yun. At bakit hindi? Look what they have done to you. Okay lang ako. Love, don't let others bully you. Bakit? Totoo naman sinasabi nila Ed. Wala ako kumpara sa'yo. Our relationship will be your downfall. I don't want to break up with you. I promise, right? I always choose you no matter what. Kahit kalaban pa ang mundo. Pero Ed, masisira ka. Masisira ka sa pamilya mo, sa karir mo, sa lahat. At dahil yun sa akin, alam ko na, una pa lang na mangyayari to. Pero wala akong ginawa at hinayaan ko lang. At ano ang naiisip mong solusyon? Makipaghiwalay ka sa akin? Ano nga ba? Even the worlds await for us to break. I will never try breaking up with you. Ed, tama na tong pag-uusap na to. Let's go home. Ilang beses nang sinubukan ng panahon ng paghiwalayin ang dalawa, ngunit ayaw bumitaw ni Ed. It's been 1 month since you announced publicly your relationship with that girl. Saad ng ina ni Ed. What's wrong with loving mom? Saad ni Ed. There's a lot of... Stay out with my relationship, mom. You know how I become when I'm mad. Naabutan ni Ed si Cass na pinaguguluhan ng mga reporter sa labas ng kumpanya nila. Excuse me. Galit na saad ng lalaki. Ed! Halata sa boses ni Cass ang takot.
What's wrong with you guys? Is there any wrong of loving someone? Kung meron mang mali, then huwag kayo magmahal. But ibahin niyo ako sa inyo. If you want money just to get her answer, then I'll give you that. And don't bother her again. Walang nakasagot kahit isang reporter sa naging saad ng lalaki. Are you okay? I'm fine. Pero hindi ka dapat nagsalita ng ganyan sa harap nila. What else can I do? They're harassing you. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko. Pero gusto pa rin kitang protektahan. Can I at least do that? Uwi na ako. Ihahatid na kita. Huwag na. May dadaanan pa ako. Tawagan mo ako pag nakauwi ka na. Umalis ng kumpanya si Cass at nakauwi siya ng mabigat ang damdamin. Hindi niya alam kung bakit marami mga lalaking nasa labas ng kanilang bahay para ba itong mga bodyguard sa kung sino man ang mayamang nagmamay-ari sa kanila. Akala niya nung una pinadala sila ni Ed para protektahan siya. Ngunit nagulat siya na kung sino ang nakita niya sa loob kausap ang kanyang lola. Lola? Gulat na saad ng babae. Apo, ano pong ginagawa niyo rito, Mrs. Deneza? Tanong niya sa babaeng maarteng nakaupo sa tabi ng kanyang lola. To get out you on my nerves. Hindi po dapat ako ang kausapin niyo. Bakit? Sino ba? Si Ed? No, he's not like that because of you. You ruined his life by entering slowly at para makuha ang pera niya. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan sa harap ng lola ko. Hindi po ako ganyan pinalaki ng lola ko. Then prove it. Stay away from my son. Yung anak niyo po ang dapat yung sabihan ng ganyan. Are you saying na ang anak ko ang humahabol sa'yo? That's funny. I'll give you 1,000 of money. Just get out of our sight. Hindi po nabibili ang dignidad ko. My son will be engaged. Nagulat si Cass sa narinig na pag-usapan na yan ng both side of the family. Hindi niyo po ako madadaan sa ganyan. Pasensya na po, pero hindi ko po hawak ng puso ng anak niyo. Hindi pa tayo tapos. Galit na bili ng ina ng lalaki bago umalis ng bahay. Apo, nakakatakot siya. Lola, may tiwala naman po kayo sa akin, di ba? Oo naman. Bakit may masama bang nangyari? Wala naman po. Pero wag po kayong maniniwala sa kung ano man ang naririnig niyo sa labas ha. Oo naman. Si Cass lang ang paniniwalaan ni Lola. Nahihilo at nasusuka ng bumangon si Cass. Hindi niya alam pero parang bumabaliktad ang sikmura niya at nasusuka siya. Dali-dali siyang tumakbo sa CR at doon na ilabas lahat ng nakain niya. Baka may nakain lang siyang hindi nagustuhan ng tiyan niya. Pumasok si Cass at nakita niya na naman ang sandamakmak na reporter sa labas. Kaya pumasok siya sa likod ng kumpanya para lang hindi abalahin ng mga ito. Nang nakapasok siya, ang mga mata ng mga empleyado parang nakatutusok na nakatingin sa kanya. Cass! Tawag ni Danica. Good morning! Bati ni Cass sa ibang makasamahan. Cass, okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? Saad ni Danica. Okay lang ako. Natapos ang trabaho nila at huling umalis si Cass. Nagulat siya nang makita ang kaibigan na si Danica sa labas ng department nila na may dalang mainit na kape. Bakit hindi ka pa umuwi? Hinihintay kita. Sasamahan kitang umuwi. Tara na. Habang palabas sila, andun pa rin ang iilang mga reporter. Wala si Ed ngayon kasi nasa ibang bansa ito para sa meeting ng bagong investor. Kailangan pa nilang puntahan kasi ayaw nilang mag-invest sa kumpanya dahil sa daming issue kaya kailangan kumbinsihin ang mga ito. Nahihilo si Cass sa dami ng mga tanong ng mga reporter sa kanya. Hindi siya makahinga ng maayos at parang matutumba siya sa pagod. Nang makalabas sila sa sandamakmak na reporter, tuluyang bumagsak ang katawan ni Cass. Buti na lang nandun ang kaibigan niya. Namutla si Cass na nasa hospital na siya at nakita niya ang kaibigan sa tabi na hindi mapakali. Dan? Cass,
Umuwi na tayo. Saad ni Cass. Anong umuwi? Nagdudugo ka na kanina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nagdudugo? Oo. Akala ko na paano ka na. Naghihintay na lang ako ng resulta at hindi pa nakakabalik ang doktor. Pumasok ang doktor na may takot sa mukha. Miss Valencia? Congratulations, but you need to careful next time. Saad ang doktor. Po? Bakit po? Naguguluhang saad ni Cass. You are 1 month pregnant. Nahulog ata ang panga ni Cass nang marinig iyon. Nahigop lahat ng kanyang hininga at ang kabog na lamang ng puso niya ang naririnig niya. Oh, so yung bleeding kanina is, yun po yung dahilan? Tanong ni Danica. Yes, muntik nang malaglag ang anak mo. Normal naman ang pagbe-bleeding dahil first mo. Kaso lang, nasobrahan ang stress at fatigue ng katawan mo. Kailangan mong ingatan ang katawan mo at umiwas ka sa mga tao or bagay na nagdudulot sa iyo ng stress. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang anak mo. Hindi nakapagsalita si Danica at Cass sa narinig. Hindi sila makapaniwala. Umalis ang doktor at naiwan silang dalawa roon na hindi alam ang gagawin. Cass, si Sir Ed ba ang ama niyan? Oo. Sabihin mo agad sa kanya yan. Pag sinabi ko sa kanya, mas talong gugulo ang lahat. Mas talong bibigat ang paligid ko. Narinig mo ba ang sinasabi ng doktor? Muntik nang mawala ang anak ko dahil sa nangyayari sa amin. Pero karapatan niyang malaman yon. Baka magbago ang pakikitungo ng mama niya sa'yo at ang buo niyang pamilya. Ayaw kong ipilit ang anak ko sa kanila. Siguro, ito na ang binigay na daan ng Panginoon upang lumayo ako sa kanya. Ayaw kong isaalang-alang ang buhay ng anak ko at ipagpilitan ang mga sarili namin sa kanila. Ayaw kong mawala ang anak ko. So, gusto mo na mawala sa'yo si Ed? Pero kung yun lang ang paraan para mailigtas ko ang anak ko, okay. Kung ano man ang maging desisyon mo, tutulungan kita. Pero tandaan mo, walang sekretong hindi nabubunyag. Umuwi sila ng bahay at nadatnan nila ang lola ni Cass na naghahanda ng hapunan. Lola? Apo? O Danica, andito ka pala. Dito ka na maghapunan. Sige po Lola. Habang nagsisimula na silang kumain, walang umimik sa kanila. Merong nakabinging katahimikan sa pagitan nila. Lola, pabagsak ni Cass sa katahimikan. Bakit? Okay ka lang ba? May problema ba? Buntis ako. Segundang saad ni Cass na siyang nagpagulat sa kanyang lola. Apo, sino ang ama niyan? Si Ed po. Alam niya na ba? Hindi pa po at wala po akong balak na sabihin sa kanya. Bakit? Gusto mo bang palakihin ang anak mo mag-isa? Mahirap magpalaki ng bata, Cass. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Lola, alam niyo naman po ang mangyayari pag sinabi ko sa kanila yun. Baka saktan lang nila ako at ang anak ko. Kung ganon, ako na lang ang tutulong sa iyo. Ako rin, tutulong ako sa magiging inaanak ko. Salamat sa inyo. Isang linggong hindi pumasok at hindi nagpakita si Cass kay Ed. Danica, tawag ni Ed. Sir, alam mo ba kung nasan si Cass? Lumipat kasi sila ng bahay at hindi na rin siya pumapasok. Yan nga rin po ang problema ko. Hindi ko siya makontak. Tsaka marami pa siyang dapat gawin dito sa kumpanya. Pero wala, naglaho siya na parang bula. Pasensya na sir, pero hindi rin kita matutulungan. Thank you. Pumunta si Danica sa tinitirhan ng dalaga. Hinahanap ka ng jowa mo. Ghoster ka raw. Siyo nga, hindi ko na jowa yun. Hindi ba ikakasal na yun? Akala mo naman gusto niya yun. Tsaka, bakit dun pa sa bruhang Tiffany siya ikakasal? Walang may gusto, pero wala tayong magagawa. Cass, paano kung malaman niya? Tanong ng kaibigan ni Cass. Hindi niya malalaman
kung walang magsasabi. Bulta na sagot ni Cass. Maliit ang mundo, Cass. Lalo na at meron na kayong connection sa isa't isa. Kahit hindi mo gustuhin, dadating ang panahon na malalaman at makikita niya ang mga sekreto mo. Paliwanag ng babae. Huminto sa ginagawa si Cass na mapagtanto niya na tama ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Tumingin siya sa kanyang kaibigan na ngayon naghihintay sa kanyang sasabihin. Bahala na, bili na sagot ni Cass. Lumipas ang ilang buwan na pagtatago ni Cass at sa bawat paglipas ng oras, ang balitang papalapit na raw ikasal si Ed. Balita-balita iyon sa buong bansa. Ang isyu nila noon natabunan na at wala nang may pakiroon. Kaya ngayon, mas nakakagalaw na si Cass nang maayos na walang nagtatanong kung paano at bakit siya nagustuhan ng lalaki. Nagtayo ng maliit na negosyo si Cass. Malapit lang rin ito sa bahay nila at dito siya kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin lalo na at 5 buwan na siyang buntis. Mas marami na siyang dapat ipaghanda at dapat inumin na vitamins. Naging maayos ang takbo ng kanyang negosyo. Tinutulungan siya ng kanyang lola at ni Danica sa pag-aayos ng lahat mula sa pagtatahi at pagbebenta. Marami-rami rin ang bumibili sa kanila dahil sa kaya nilang gawin kung ano ang gusto ng customer. Mula sa gown, wedding dress, makukulay na damit, sa mga shorts at iba pa na kaya nilang gawin. Masagana ang negosyo nila. Hindi man kalakihan ang kita, ngunit kaya silang tustusan nito. Cass! 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 Sigaw ni Danica na dali-daling pumasok sa loob. Oh, bakit? Akala mo naman may sunog kung makasigaw to? May news! Maligayang saad ng babae. Ano? Kuryosidad na tanong ni Cass. Alam mo ba? The wedding is off. It means wala ng Edison at Tiffany wedding. Hindi man ipakita ni Cass, ngunit sa loob-looban niya, masaya siya. Sobrang saya niya. Hindi niya inakala na dadating ang panahon na maririnig niya ito kasi alam niya na mahal niya pa ang lalaki at alam din niyang mamahalin ito ng anak nila. Bakit? Akala ko ba masaya sila? Siyempre, sa mata lang yun ng media. Ba't alam mo ba kung ano ang dahilan? Magugulat ka sa rason. Ano nga? Bilisan mo na at marami pa akong gagawin. Uy, excited siya. So, ito na nga. Nakita at may evidence na kumalat na itong si Tiffany nagloko at nakitang may kahalikan na ibang lalaki. At ito pa, buntis si Tiffany at hindi si Ed ang ama kasi alam ni Ed na walang nangyari sa kanila ni hindi nga mahawakan ni Ed si Tiffany dahil hindi niya ito mahal. Oh, ano? Masaya ka no? Tanga, hayaan na natin sila sa problema nila. Tulungan mo na nga lang ako rito. Alam ko namang masaya ka sis. Aminin mo na kasi. Tara na nga. Buong bansa nakikibalita sa nangyari sa dalawa. Naglabas rin ng bawat statement ang dalawang panig. Naglabas rin ng iba't ibang evidence na nagpapatunay na nagloko nga itong si Tiffany. Buong bansa ang tutok sa mangyayari sa dalawa. Siyempre, malaki ang galit at padidiri nila kay Tiffany at kung bakit daw nagawa ng babaeng iyon. Nakita ulit ni Cass si Ed sa TV. Meron itong interview about sa bagong disenyo ng kanilang kumpanya. Ang sabi roon, ang nagdisenyo raw, isa sa pinakamagaling at pinakamahalagang tao sa buhay ng lalaki. Nanood si Cass habang kumakain ng mangga. Habang pinapanood niya ito, bumalik sa kanya ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Bumalik ang pakiramdam na noon hindi niya alam na pag-ibig na pala. Ang gwapo talaga ng papa mo anak. Sa TV man yan o sa personal. Bulong niya sa kanyang anak na hinahaplos niya sa kanyang tiyan. Napangiti si Cass sa mga bumalik na alaala niya. Papatayin niya na sana ang TV nang narinig niyang magsalita ang lalaki. This design is from the girl I love the most and will always part of me. I know this look like I'm being an idiot, but one thing I know is, isa lang ang babaeng minahal ko.
You know, I'm so mad sa lahat naging dahilan kung bakit ako iniwan niya. Gusto ko ngang kasuhan lahat ng reporters at yung taong nangharas sa amin sa kanya. But what I have learned is to let go, forgive, and forget. Saad ng lalaki sa TV. Wow, that's so interesting, Mr. Deneza. Look at you now, so dazzling and look so in love. So who is this girl na behind to all your smile and design? She's from the past, and I hope we will meet in the future. Kung nasan man siya ngayon, I hope masaya siya at maayos ang buhay niya. Cause I know she did a right decision. So, kailan ang launch ng new design niyo? It will be on 11th day on this month. Why 11? There's a lot of day. But why you choose 11? Someone said na ikaw mismo personally ang pumili sa day na yan. Dahil ito ang unang pagkikita namin. I want to dedicate all of these achievements to her and thanking her for being part of our company and to my life and make my life colorful like what her design looks like. Wow! I'm so happy for you and I hope you will meet that girl soon. I'm praying for that. Natapos ang interview ng lalaki at hindi na malayo ni Kaz ang pagtulo ng kanyang mga luha. Iniwan niya ang unang lalaking minahal siya ng buo at sinaktan niya ito. Wala siyang nagawa kundi umiyak lang ng umiyak. Akala niya tapos na pero hindi niya pala kaya na wala ang lalaki sa buhay niya. Gusto niya itong yakapin, gusto niya itong halikan, gusto niya itong makasama habang buhay. Pero hindi na pwede kasi natatakot siya na baka sa huli siya lang din yung matatalo. Apo! Naabutan ng kanyang lola si Kaz na umiiyak. Lola! Hikbing saad niya sa balikat ng kanyang lola. Masakit ba? Oo lola, sobra. Bakit hindi mo subukan ulit? Ayoko masaktan siya ulit. Paano kung hindi na ngayon? Paano kung iba na ang sitwasyon ngayon? Pero lola, apo, kailangan rin ng ama ng anak mo. Kahit sabihin man natin na kaya natin palakihin ang anak natin ng mag-isa, pero dadating ang araw na maghahanap siya ng ibang kalinga, ibang pagmamahal. At yun ang pagmamahal ng isang ama na kahit kailan hindi niya maibibigay sa kanya. Paano kung hindi niya matanggap ito? Kung mahal ka talaga niya, tatanggapin ka niya ng buong buo. Umiyak lang ng umiyak si Kaz habang nakayakap sa kanyang lola. Nagplano si Kaz na bumili ng mga damit at gamit para sa bata kasi malapit na rin naman siyang manganak. 7 months na siyang buntis at kailangan na rin niyang maghanda. Pumunta siya sa mall upang maghanap ng mga kailangan niya para sa bata at para na rin sa negosyo niya. Naisip niya na kung nandito ba ang lalaki sa tabi niya habang sila namimili ng mga gamit para sa bata. Alam niyang masaya siguro silang dalawa. Hello miss, can you help me? Tawag sa kanya ng isang matandang babae. Po? Nahinto silang dalawa sa pag-uusap kasi hindi nila inaasahan na magkikita sila rito. Sa tagal ng hindi nila nagkita at masama rin ang kanilang huling pagkikita, hindi niya akalain na sa hindi pa inaasahang lugar sila magkikita at sa hindi inaasahang sitwasyon. Cassandra? Saad ng ginang. Mrs. Deneza? Tumingin ang ginang sa tiyan ng babae at hindi makapaniwala. Buntis ka? Opo. Ilang months na? 7 months na po. Kaya ka ba hindi nagpapakita at umalis? Wala naman po dapat ipagpatuloy ron. Tsaka, nasa maayos na po akong kalagayan. I mean, sino ang ama niyan? Natigilan si Kaz kasi hindi niya alam kung sino ang sasabihin niya. Hindi na po yun mahalaga. Tsaka, hindi po tayo ganun ka-close para magpalitan ng mga pribadong mga impormasyon. Ano po pala ang maitutulong ko sa inyo? Can you help me with this? Nakalimutan ko kasi ang card at wallet ko. Wala akong perang dala. Mahiyang saad nito.
Magkano po ba yan? It's just 5K. 5K? Isa lang binili nyo? Oo, mahal talaga to. Don't worry, I pay you. Natapos ang transaksyon nila at nakabayad na sila sa counter. Thank you. Saad ng ginang. Wala po yon. Saan ko ba babayaran iyon? Wag na po. Ayaw ko kasi na magkita pa tayo o magkaroon ng connection sa isa't isa ulit. Mabuti na yun para walang gulo. Tsaka, sorry po, pero makikiusap lang sana na wag niyo na pong sabihin sa anak niyo na nagkita tayo. At kung ano man ang kalagayan ko ngayon, di ba ganun din naman ang gusto niyo? Hindi nakaimik ang ginang at para itong nagigilty sa lahat ng kanyang ginawa. Bago ka umalis, hihingi lang sana ako ng sorry. Sorry for what I have done before. Mula sa pag-iinsulto, sa paghaharas at sa mga reporter at mga fake news na kumakalat. It was all my plan. Kalimutan na lang po natin iyon. Ang mahalaga, okay naman po tayo. Binayaran ko sila. The reporters, the media, the fake news, the everything. I'm really sorry. Mauna na po ako at marami pa po akong dapat gawin. Okay, sorry ulit. Iniwan ni Cass ang ginang roon at naglakad siya palabas, bitbit ang kanyang mga dala. Nahulog pa ang iba kaya kailangan niya pang pulutin isa-isa. Nalayo ang iba niyang pinamili. Buti na lang at merong tumulong sa kanyang isang lalaki. Miss, sayo ata ito. Naputol ang sasabihin ni Cass nang makita niya kung sino ang kaharap. Makikita ang gulat sa mga mukha ng dalawa. Hindi inaasahan ang mga nakikita. Biglang bumilis ang tibok ng bawat puso ng dalawa. Sa pagkikita nila ulit, iba rin ang pakiramdam nila. Para bang bumalik lahat ng kanilang pinagsamahan. Cass, mahinang saad ni Ed. Sorry. Aalis na sana si Cass nang hagitin siya ng lalaki papalapit. Aalis ka na naman ba? Ito lang ba ang kaya mong gawin? Ang tumakbo papalayo sa akin? Pasensya na, pero pagod ako ngayon. Tutulungan na kita dyan. Wag na, kaya ko naman. Cass, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Lagi ka na lang nagdidesisyon na para bang wala lang ako sa'yo? Na para bang hindi ako naging parte sa'yo? Ganun lang ba ako sa'yo? Pasensya na, pero wag mo na ngayon. Hinablot ni Ed lahat ng dala ni Cass papunta sa kotse niya. Ano ba? Akin na yan! Sigaw nito. Napasok na lahat ng gamit niya sa kotse. Baliw ka ba? Akin na mga gamit ko. Sakay. Ayoko. Sakay. Walang nagawa si Cass dahil hindi ibibigay ng lalaki ang kanyang mga pinamili kung hindi siya sasakay. Huminto sila sa may tahimik na lugar. Nasa loob sila ng kotse. Buntis ka? Saad ng lalaki na nakaharap sa kanyang manubela. Kita mo naman, di ba? At pinapahirapan mo pa ako. Ilang buwan na yan? Magkatulad nga kayo ng mama mo. Parehas kayo ng tanong. Sa kanya mo na lang itanong yan. Cass. 7 months. Bakit ba? Inis na sagot ni Cass. 7 months? Napahinto si Ed at parang may iniisip. Uwi na ako. Sino ang ama? Napatigil si Cass sa kanyang mga iniisip. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang totoo o magsisinungaling siya. Hindi na importante yun. At bakit? Hindi ba importante sa mga bata magkaroon ng ama? Ed, pwede ba? Uwi na ako. Sagutin mo ang tanong ko. Please! Natuntun ni Ed kung saan nakatira si Cass. Lumipas ang 1 linggo, pabalik-balik siyang pumupunta sa tinitirhan ng dalaga para mag-obserba, ngunit wala siyang nakikitang ibang lalaki roon. Kaya nagduda na siya at pinuntahan niya na nga si Cass para mag-usap sila. Cass, nagulat ang dalaga sa biglaang pagdating ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? I know the truth. Anong ibig mong sabihin? Ako ang ama ng dinadala mo. Pwede ba? Umalis ka na. Wala ka nang mapapala rito. No, I stay here.
hanggat hindi mo sa akin sinabi ang totoo. Ano bang gusto mong malaman? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayaw mong maniwala. Gusto mo bang pagkaitan ng pagmamahal ang bata? Paano ako, Cas? Ed, wala na tayo. Wala nang ako at ikaw, okay? Hindi ako naniniwala sa'yo. Cas, please. Lumuhod ang lalaki sa harap niya at hikbing umiiyak. Ed, naawa si Cas. Nasasaktan siya para rito. Gusto niyang sabihin ang totoo pero natatakot siya na baka mangyari na naman ang nangyari noon. Tumayo ka na dyan, utos ni Cas. No, please. Naluluha na si Cas at tuluyan na nga siyang nilamon ng iyak at awa sa lalaking mahal niya. Oo, Ed. Ikaw ang ama nito. Huminga ng malalim ang lalaki. Kahit hindi pa ako ang ama niyan, tatanggapin ko siya ng buong buo. I'll protect you and the baby to the world. Nagyakapan ang dalawa at muling binuhay ang natutulog nilang pagmamahal. Matagal din silang hindi nagkita at marami silang dapat pag-usapan. Lumipas ang 1 buwan at naghahanda na sila sa kanilang kasal. Ayaw kasi ni Ed na ilabas ang anak na hindi sila kasal, kaya minadali ang bawat proseso. Pumayag ang dalawang pamilya sa naging desisyon ng dalawa. Naging mabuti na rin ang pakikitungo ng ina ni Ed kay Cas. Naging masaya ang kanilang buhay. Kahit saan man tayo mapunta, kung tinadhana kayo para sa isa't isa, kayo talaga ang magkakatuluyan kahit subukin pa kayo ng tadhana.